Good day po mga ka-DIY. For today's video po, tuturuan ko po kayo gumawa ng affordable na foaming machine para sa Bendo car wash nyo. Kung medyo tipid, kapos tayo sa budget. Ang foaming machine na po ito ay mayroong 5 major components po. Ang kailangan, first, ang air compressor po. Yan, ang air compressor po natin ay 2-cylinder na may maximum pressure na 150 PSI at ang flow rate niya is around 2.54 cubic feet per minute. So medyo malakas na siya. Then ang second component natin ay ang liquid pump niya na nagpapump ng water and shampoo mixture. Yan, ang capacity niya yan is around 0.9 megapascal. Kung i-convert mo siya sa PSI, is around 130 PSI. So, mas malakas yung air compressor compare mo sa pump. At meron na siyang capacity na flow rate na 6 liter per minute. Okay? Then, ang third component na importante para sa foaming machine ay itong mga check valve. Napaka-importante nitong check valve na to, lalong-lalo na sa air compressor. Kasi baka pag walang check valve, meron siyang possibility na pag nag-pump, umandar silang parehas, pwedeng mapasukan ng tubig ang air compressor. Baka masira. So, importante ito. And then, yung fourth component na kailangan natin ay itong three-way bulb. Yan. Ito, pwedeng laro-laruan ito, pwedeng i-adjust kung ilan yung tubig na papasok at yung hangin na papasok. Yan. Pwedeng adjust dyan. So, timpla-timpla lang. Pero usually, ang ano nito, yung sa tubig, yan, and shampoo, it's around 75%. Tapos yung sa hangin, it's around 50%. Okay? At ang fifth component na kailangan ay ang converter. So, ang converter na dapat dito sa foaming machine, sa dalawang unit na to, itong pump at saka air compressor, dapat it's around 40 amperes. Kasi itong air compressor nasa 30 ampere na. Tapos yung isa is 6 ampere. So total it's 36. So para may allowance siya, kailangan mo ng converter na 40 amperes. Mura lang naman ito ang ano niya, converter. Mamaya ito total ko yung kung magkano lahat ang presyo ng mga to. Itong ano niya, converter niya, ito yung sa power supply. Tapos ito yung positive, negative. Tapos ito yung voltage adjuster niya. Pero usually naka-preset na yan sa 12 volts. So no need nang galawin. Pero kung gusto niyo i-check, pwedeng i-check nyo through tester. I-check nyo kung
kung ilan ang output na nilalabas niya. Kaya hanggang tatlong ano rito, tatlong unit. Meron kasi siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na ano, pwedeng isaksak sa kanya. As long na kaya niya, around 40 amperes. Pero ngayon, eksakto lang yan kasi bigyan siya ng allowance. Kasi ito 30 na, tapos ito 6, so total 36 amperes. So, yun lang po yung pinaka-importante. Siyempre, kailangan din pala itong ano, yung quick release bulb niya para pag maglalagay kayo ng sabon at maglilinis sa drum ng water and shampoo mixture, madaling linisin at tanggalin. Yan. Yan. Ngayon, testingin po natin siya. Labas tayo. Testingin natin. Dito, lalabas. Ito, pop niya. Yan. Ito. Testing. Yan po. Kapit na kapit ang yan. Yan po. Ang ganda. Kapit na kapit ang shampoo. Yan. Usually 1 minute po ang ano nito. Okay. So, yun lang po for kindly like and share lang po. Yun lang po.